Kaya natatakot ako. Kailan mo kasi mo lang mahalin, Betty? Kailan pa? Sinasabi mo ba sa akin na patapos na yung madilim na parte ng buhay mo, Betty? Teka, hindi sa gusto ko makialam, ha? Pero kung kailangan mo ng pagbabago sa buhay mo, then this is it. Ito na yung oportunidad. At para sa akin naman, magiging masaya na ako. Hindi ako makapaghintay na makatrabaho ka sa tabi ko. Gusto kong magpasalamat sa'yo, pero hindi ko pa rin maisip na seryoso kang nga doon. Kasi wala naman akong alam tungkol sa mga restaurant at sa ibang bagay tungkol doon. Oo, pero naalala ko pa dun sa Cartagena, nasabi mo sa akin na yung mundo ng kagandahan, ng mga reyna at beauty pageants, hindi mo yung mundo. Ngayon, itatanong ko naman sa'yo at kailangan mo sigutin. Na nagtrabaho ka ba dito? May alam ka na sa textiles at fabrics? Ay, naku, wala talaga. Hindi nga ako marunong manamit nun eh. O, di ba? Nakita mo? At saan ka na nakarating? Ikaw na ang presidente ng isang kumpanya ng pinakamalaking textile company ng Colombia. Magagawa mong gusto mo. Pero kung sasabihin mo wala kang intensyon na mag-retire sa fashion world, wala kang magagawa. Hindi. Hindi sa ganon, Michelle. Pero naging maganda rin naman yung pagkakapasok ko rito. Sa ngayon, medyo may mahirap lang ako pinagdadaanan. Baka dahil din sa environment nitong kumpanya. Eh, subukan mo muna doon sa Cartagena. Check mo lang kung okay sa'yo kahit sandali. Wala namang mawawala eh. Isa pa, pwede ka namang bumalik sa fashion world kung ayaw mo talaga doon. At saka, tatanggapin ka nila. Michelle, are you sure na matutulungan kita? Siyempre naman, kahit ipatong ko pa ang kamay ko sa apoy, hindi lang ako magkakaroon ng pinakamagaling na manager, the best executive, the best advisor, kundi isang napakabuting babae. Becky, kailangan ko ang isang babaeng gaya mo para humawak sa aking kumpanya. Isang babaeng pwede kong pagkatiwalaan, gaya ng ginawa mo dito sa Ecomoda. Magiging kasing importante ka na rin sa akin, Betty. Kagaya na sa boss mo, kay Armando Mendoza. Ayoko siyang makitang mabigo. Masaktan ako. Dahil sisisihin ko ang sarili ko sa pagkabigo niya. Natatakot ako. Takot ako sa maaari kong gawin. Sa kumpanyang pinatatayo niya sa akin sa likod ng pamilya niya. Sa blankong banknote na pinirmahan niya. Masaya ako dahil sa malaking pagtitiwala niya sa akin. Pero natatakot naman ako sa pwede niyang hilingin sa akin na gawin ko sa Ecomoda. Kakaiba siyang lalaki. Yan ang alam ko. Ibinigay niya sa akin ang kumpanya dahil meron siyang tiwala sa akin kaysa sa ibang tao sa mundo. At ayoko siyang biguin.